Positive Day Delivers, this is Dr. GGD Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc GG Sunga. Okay, so dalawang bagay na pwede mong paghandahan or gawin this 2019. Okay, so ano nga ba yung dalawang bagay na yan to help you to increase your income? Yan. So di ba lagi nating sinasama sa mga listahan natin what to do this 2019, magiba man lang yung financial status natin, di ba? So we have to increase our income. So anong gagawin mo? Dalawang bagay. Pero bago yan, announcement tayo. January 20 sa Taiwan tayo, sa Taipei. So lahat ng delivers natin dyan. So pwede pa po kayo mag-register. Message nyo ako sa aking FB page, Dr. GG Sunga, and aking sa FB account, GG Sunga, so para mabigay ko po ang aking details. And meron pa tayong available slots po for coaching. So pwede pa po ako ng parang I think 10 to 2. Yan. So message nyo lang po ako. Alright, so balik tayo sa ating pag-uusapan. Ano yung dalawang bagay na pwede mong gawin to increase your income? Okay? So una, for the first quarter siguro ng 2019, you really have to work hard. So, paano magagawin mo to work hard? So, if you are employed, siyempre kailangan we have to work kasi empleyado tayo, di ba? But aside from that, if you have a side job or side business, or you can use your skills or talent, gawin mo yan outside para magkaroon ka ng extra income, di ba? Like ko sinasabi sa mga employed, wala namang masama kung ikaw ay empleyado. Ako rin po ay employed. Kaya lang problem sa atin kasi mga empleyado, naka-fix ang income natin. So we have to do something para mag-increase po yung ating income. Okay? So ang gagawin natin, gagawa lang tayo or gagamitin mo lang yung skills mo to get paid. Okay? Or yung talent mo to get paid. Parang kanina bago ako malis, nakausap po yung isa naming office mate. So meron siya mga schedule ngayon for yung photo shoot, okay? So yun, parang additional income yan. So you have to do that for the first quarter or first half ng 2019. And then yung second part ng gagawin mo is yung perang pinaghirapan mo na yun, that hard-earned money, hindi mo siya sa-save. Okay? So, gagamitin mo yon para mag-multiply siya. So, saan mo dadalhin yon? It's either you invest or start your small business. So, remember, pag yung perang kinita mo doon, hindi mo siya yan na nandun lang na nasa envelope or nasa piggy bank or kaya naman nasa passbook kasi madali siyang mawala, di ba? Like yung mga sharing ng mga OFW natin, mga delivers. Yung isa actually, nung nagko-coach ako parang 2 weeks ago, alam niya meron siyang 350,000 sa bangko, isa siyang OFW. Kaya lang sa dami ng mga nangihingi dito sa Pilipinas, so ngayon ang natira na lang parang 100,000. So kaya kami nag-usap, ano pa yung pwede niyang gawin sa 100,000. So ang sinasabi ko po, yung pera natin na sinave natin, nawawala siya, hindi natin alam. For no reason at all. Minsan, nawawala siya, di ba? Tama ba, mama? Nawawala. So, nagagastos mo siya, bibili ka something. No, Jen? Parang ganun. Ito, by the way, mama, kasama ako. Ano gagawin natin? Ay, oo, magpagas tayo. Oh, di ba wala akong gas? Kaya lang di ako Shell na, sir. Ano ba pag Shell? Unleaded. Unleaded ako eh. Sabihin mo na lang kala kuya. Okay, sandali lang. Alright. Wala pala tayong gas. Okay, so malayo ata yung Petron eh. Diyan na lang. Sabihin mo na lang na unleaded. May equivalent naman yun, di ba? Sige, ganun. Okay. Saan tayo? Okay, yun. So yung pagsasave kasi ng pera, when you save money, that's just the first step. So marami kasi sa atin, pag nakasave na tayo ng pera, we stop. Di ba? So ang tamang proseso po, when you save your money, then the second step nun, gagamitin mo yung pera na yon to earn money. Ganun po siya. So, para this 2019, mag-increase po income natin. Okay? So, delivers, dalawa lang ang ating advice this 2019, yung first quarter. You do something to increase your income. So, kung meron ka namang business, expand mo siguro yung business mo. You offer other products or services. Okay? Then, second, you use your money for investment. So, yung mga investment, marami na tayong na-discuss. So, may mga ordinary like you go to Pag-ibig MP2 or you go to One Co-op or
SS FlexiFan. So kung saan tayo pwedeng magaan, malapit na pwede tayong mag-invest. Okay? So please share this video sa lahat ng kaibigan natin, OFW, kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at tumulad ng ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!